Ako, si Marina Bartolome Dizon Santiago, anak ng revolusyon, isang babaeng hindi pipiliing tumahimik. Habang ang mga lalaki ang nagbubuhat ng mga espada, ako naman ang nagbubuhat ng mga sekreto. Mula sa mga pangako, pagprotekta ng aming totoong pagkatao at sa pagbibigay buhay sa katipunan gamit ng bawat salita na aking sinulat. Sabi nila, ang mga kababaihan ay dapat na lang manatili sa anino ng mga lalaki. Pero tumayo ako kasama ng aking mga kapatid at lumaban para sa kalayaan ng lahat. Mga sakripisyo, mga sakit na nadarama ko nang nawala ang aking mga mahal sa buhay. Pero hindi ako sumuko. Kahit lukohin niya pa ako, kahit na nawala na ang aking pamilya, lumaban pa rin ako. Kasi ang pagiging malaya ng Pilipinas ay ang pangarap ko na gusto kong makamtan. Pero tandaan ninyo, ang revolusyon na ito ay hindi ginawa ng mga lalaki lamang. Ang mga kababaihan din ay nagsakripisyo, lumaban at hindi sumuko. At ako, si Marina Bartolome Dizon Santiago, isa sa mga kababaihan na iyon. Ako si Maria Josefa Gabriela Carino del Silang, kilala bilang Gabriela Silang. Ako ay Ilocana, isang asawa at higit sa lahat isang mandirigma. Akala na marami ang mga tulad ko'y mahina, tahimik at walang lugar sa labanan, lalo na't ako'y babae. Ngunit nagkamali sila. Ipinanganak ako sa panahong hindi malaya ang ating bansa, na puro takot ang umiiral sa ating mga kababayan. Ang buhay ko ay hindi naging madali. Nang patayin nila ang aking mahal na asawang si Diego Silang, akala nila'y natapos na rin ang aming laban. Ngunit sa kanyang pagkamatay, nagising ang mas matinding tapang sa aking puso. Hindi ko hayaan ng ating bayan ay patuloy ng alipin ng mga dayuhan ng ibang bansa. Hindi ko kayang tanggapin na ang ating lupa na dapat sana sa atin ay pinamamahalaan ng mabanyaga. Ako, si Gabriela, ang tumayo sa gitna ng ating mga kababayan. Tinukoy ko sila bilang mga kapwa Pilipino at mga kapwa mandirigma. Hindi alintana kung ako nga ba'y babae at bakit nga ba hindi? Hindi ba't babae rin ang tagapagluwan ng buhay? Hindi ba't ang lakas ng loob at tapang ay likas na rin sa aming pagkatao? At ngayon, babae rin ang tumayo para sa ating kalayaan. Gayunpaman, ang pagiging isang pinuno ay kailanman hindi naging madali, lalo na sa panahon ng digmaan. Nakita ko ang dugot pawis na bumuho sa bawat labanan. Narinig ko ang pagdaing ng mga sugatan at nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakita ko rin ang liwanag ng pag-asa sa bawat tagumpay. Kahit gaano kaliit, alam ko, ang kalayaang ating inaasam ay abot kamay na. Walang hirap, sakit o takot ang kayang pumigil sa akin. Alam ko na ang aking buhay ay hindi na para sa sarili ko, kundi para sa bayan. Kung ito ang paraan upang makamit natin ang ating kalayaan, handa akong isakripisyo ang lahat. Ako si Gabriela Silang, isang babae, isang mandirigma, isang Pilipino at isang tagapagtanggol ng kalayaan. At hanggang sa aking huling paghinga, ipaglalaban ko ang ating inang bayan laban sa banyaga. Ako, si Maria Clara de los Santos. Ngunit madalas din ang tinatawag na Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni Kapitan Tiago at ni Doña Pia Alba. Kilala ako sa lipunan, hindi lamang dahil sa aking kagandahan, kundi
bilang sagisag ng tunay na Pilipina. Ang kasintahan ko ay si Crisostomo Para, isang mabuting binatang nag-aral sa Europa at may pangarap na baguhin ang bayan sa pamamagitan ng edukasyon. Crisostomo, nang marinig ko na hindi ka na komunikado, ang puso ko'y napuno ng saya. Akala ko'y magiging maayos ng lahat, ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nagbago. Sino itong bagong lalaking ipinakilala sa akin? Alfonso Linares de Espanada? At narinig ko na ako ipipiliting magpakasal sa kanya? Paano mangyayari iyon? Kayang pakasalan ang isang taong hindi ko iniibig. Tanging ikaw lamang, Crisostomo, ang aking mahal. Subalit, tadhana, bakit mo ako pinahirapan? Ikinulong ka at ang mga pangarap ko'y naglako. Pinipilit na ako magpakasal kay Alfonso, isang taong katanggap-tanggap sa lipunan. Paano ko tatanggapin ito? Nahulog ako sa pagitan ng tungkulin sa pamilya at ang walang hanggang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit, nalaman ko pa na ang tunay kong ama ay si Padre Damaso, isang taong nagdulot ng pasakit sa aking buhay. Hindi ko na kaya. Sa dami ng lihim na aking natutunan, nagdesisyon akong pumasok sa kumbento upang takasan ang lahat ng sakit. Ngunit kahit doon, hindi ko natagpuan ang kapayapaan. Ang aking puso'y nanatiling sugat. At ang mga alaala ko sa iyo, Crisostomo, ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Hindi ko natagpuan ang katahimikan na inaasam ko.